Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2601 hanggang Kabanata 2610. Kabanata 2601. Bigla, sabay na bumuga ng dugo sina Yehan at Awatchang, at pareho silang tuluyang tinapon sa himpapawid. Si Awatchang ay unang beses pa lamang nasugatan, ngunit si Yehan ay lalo pang napinsala ng husto. Bakit mo ako niloko? Habang patuloy na umaatres ang katawan ni Yehan, mula sa kanyang kanan ay biglang umatake si Ao Zeshuan, malamig ang mukha, tandem ang kanyang sibat na mariing ibinagsak kay Yehan. Roar! Mabangis na umatungal si Yehan, at isang bugzo ng nakabibinging kapangyarihan ang sumabog mula sa magulong laman ng kanyang katawan, upang salubungin ang nakamamatay na sibat ni Ao Zeshuan. Klang! Ang banggaan ng kanilang mga sandata ay nagpatunog na parang sumasabog ang tainga ng sinuman. Matapos harangin ni Yehan ang atake ni Ao Zeshuan, lalo siyang napaatras ng mabilis, at ang kanyang mukha ay namutla, walang bahid ng dugo. Matapos umatras ng 4 hanggang 500 metro, saka lamang siya tumigil sa ere, habang tuloy-tuloy na umaagos ang dugo mula sa kanyang labi. Nang tumitig siya sa malamig at galit na babae sa harap ng himpapawid, puno ng pag-aalinlangan ang kanyang mga mata. Ang tinig ni Yehan ay umalingaw-ngaw sa isip ni Ao Zeshuan. Mas mahigit, hindi ko kailanman sinubukang lokohin ka. Sinabi ko na sa'yo noon pa, walang pag-asa sa pagitan nating dalawa. At imposible rin na maging manugang ako ng pamilyang hari ng Peacock. Shing! Ngunit bago pa man siya makahinga, biglang punitin ng walang kapantay na talim ng espada ni Awatchang ang hangin sa harapan niya. Ang bilis nito ay nakamamangha, tila sasaksakin siya sa susunod na saglit. Ang mukha ni Awatchang ay malamig at walang awa. Kahit harangin ni Yehan, siguradong masasaktan pa rin siya. Pero hindi na siya nagkaroon ng oras upang maghanda, kusa na lamang niyang isinangga ang espada, at ang gintong liwanag nito ay umilo na parang yelo. Mas mahigit, ang payback na ito ay kabayaran sa utang ng kahapon. Sa susunod nating pagkikita, tunay na magkaaway na tayo. Kasabay ng pagsugod ni Yehan, narinig niya ang malamig na tinig ni Awatchang sa kanyang isip. At sa sandaling iyon, ang matalim na liwanag ng espada ni Awatchang ay nabasag ng gintong kapangyarihan ni Yehan. Ang dulo ng espada ay dumiretso at tumago sa katawan ni Awatchang. Nabigla si Yehan, sa oras ng buhay at kamatayan, pinili ni Awatchang na hindi umiwas at hinayaan ang sarili na tamaan ng kanyang espada. Habang nakatingin sa binatang tinamaan ng Moyun Sword, na unti-unting umatras, mapotla ang mukha, naramdaman ni Yehan ang bigat ng sitwasyon. Sa mga mata ni Yehan, napakakomplikado ng lahat, si Awatchang, ang unang kaibigan niya sa lahi ng mga demonyo bukod kay Shaoli. Noon ay magkaibigan sila, ngayon ay naglalaban hanggang sa isa sa kanila ay bumagsak. Mas mahigit, bakit pa kailangan ito? Ang buntong hiningang iyon ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Awatchang na ngayoy sugatan ng malubha. Alam niyang kanina pa siya maaaring patayin ng dalawang makapangyarihang nilalang sa Sky Demon Realm, ngunit ginamit pa rin niya ang sarili upang harangin ang panganib kay Yehan. Siyempre, batid ni Yehan ang layunin ni Awatchang. Ngunit sa ganitong labanan, may pagpipilian pa ba sila? Si Awatchang ay lumalaban para sa lahi ng mga demonyo, habang si Yehan naman ay para sa mga tao. Magkabaliktad ang kanilang mga panig, at hindi na iyon mababago. Mas mahigit, tandaan mo, mula ngayon, hindi na tayo magkaibigan. Ang kaibigan ko ay si Hanye noon, hindi ang Yehan ngayon. Habang nakayukong nagsalita si Awatchang, tumalikod na siya at lumisan. Ang ginawa niyang tulong kanina ay tanging paraan lamang upang bayaran ang pagkakaibigan nila. Simula ngayon, wala na siyang kinalaman kay Yehan. Ang linya ng pagkakaibigan ay tuluyan ng nahati. Habang nakamasid sa papalayong likod ni Awatchang, tahimik na bumantong hininga si Yehan. Alam niyang si Awatchang ay isang marangal na tao, isang tunay na kaibigan, at sa gitna ng digmaan, bihira ang ganoong klase ng pagkakaibigan na tumatagal hanggang sa huli. Siyempre, sa laban nilang iyon, kayang-kaya ni Yehan na patayin si Awatchang kung gugustuhin niya. Ngunit hindi niya ginawa. Kahit may bahid ng pagnanais na wakasan ito, pinili niyang hindi magpatuloy. Kung ginamit niya ang buong lakas ng langit na monumento, tiyak na walang kalaban-laban si Awatchang.
Ngunit marahil, pati si Xiao Huaqiang ay hindi rin ibinuhos ang lahat ng kanyang lakas sa laban nilang iyon. Samantala, habang nagaganap ang labanan ni Ye Han laban kina Xiao Huaqiang at Hao Zishuan, si Ye Qing naman ay patapos na ang sariling labanan. Dapat sabihin, si Ye Qing na nasa antas ng immortalidad ay napakalakas. Mag-isa niyang kayang harapin ang dalawang makapangyarihang nilalang ng langit na demonyo, at higit pa, kaya pa niyang itulak sila sa gilid ng kamatayan. Magaan at banayad ang kilos ni Ye Qing, ngunit bawat galaw niya ay may dalang matinding kamatayan. Sa gitna ng kanyang pag-atake, ang dalawang nilalang sa Sky Demon Realm ay halos wala ng depensa. Mas mahigit, mamatay ka. Bigla, sa mabilis na galaw ng kanyang katawang tila hangin, lumitaw si Ye Qing sa likuran ng isa sa mga sugatang kalaban. Ang kanyang mga mata ay malamig at walang emosyon, itinaas niya ang kanyang kamay at pinakawalan ang nakakasilaw na puting kidlat ng kanyang espada. Sa isang iglap, nahati sa dalawa ang kalaban. Nakita ito ni Ye Han, at sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Mas mahigit, batang iyan, talagang minamaliit namin. Ngunit bigla, sumiklab ang galit at pumatindi ang pagnanais pumatay ng dalawang natitirang nilalang sa Sky Demon Realm. Sabay silang sumugod kay Ye Qing, sapagkat alam nilang huli na ang lahat. Ang ganitong klaseng nilalang, dapat sana ay pinagtulungan na nila kanina pa. Kabanata 2602. Ang lahi ng tao ay talaga namang kamangha-manghang nilalang, malamig ang mga mata ni Prinsipe Habo. Ang lahi ng tao ay mayroon ng sina Ye Han at Kang Chanbo, na pareho ng pambihirang talento, ngunit heto pa, may isa pang mas makapangyarihan kaysa sa kanila, si Ye Qing. Gayunman, paano mo mapipigilan ang digmaang ito? Pumunta ka at patayin si Ye Han. Matagal na siyang nabubuhay ng sapat. Dalhin mo sa akin ang kanyang ulo. Pagkasabi ni Prinsipe Habo, dalawang makapangyarihang Diyos-demonyo ang lumabas mula sa kampo ng mga mandirigmang nagbabantay sa kanya, at ang kanilang nakakakilabot na killing intent ay agad na tumutok kay Ye Han, na nasa kalayuan sa himpapawid. Sa sandaling iyon, kahit malayo pa, dama ni Ye Han ang pakiramdam na parang pinagmamasdan siya ng mismong Diyos ng kamatayan. Dahil dito, biglang nagbago ang ekspresyon ni Hao Zishuan, na mula kanina ay nakatitig kay Ye Han na may halong kalituhan sa mga mata. Gusto ba talaga niyang mamatay si Ye Han sa digmaan? Sa totoo lang, ni siya mismo ay hindi kayang sagutin iyon. Hindi maganda to. Maging ang mukha ng Haring Chanho, na abala sa pakikipaglaban, ay biglang nagbago. Alam niyang kung sabay na umatake ang dalawang Diyos-demonyo kay Ye Han, tiyak na iyon na ang magiging libingan ni Ye Han. Bilang isang kaalyado, ayaw ng Haring Chanho na mangyari iyon, ngunit hindi pa ito ang tamang oras para tuluyang kalabanan nila ang lahi ng mga demonyo. Ang hindi nila pagbigay ng buong lakas laban sa mga tao ay siya ng sukdulan ng kaya nilang gawin. Umalis ka na. Bilang prinsesa ng maharlikang pamilya ng Peacock, hindi ako karapat-dapat para sayo. Sa hinaharap, makikilala mo rin ang isang babaeng bagay sayo. Sabihin mo kay Xiao Huaqiang, karangalan ko na naging kaibigan ko siya sa mundong ito ng Yaozo. Sa kalangitan, ang mga mata ni Ye Han ay nakatuon sa dalawang Diyos-demonyong ganap na nakatutok sa kanya. Hindi niya napigil ang mapait na ngumiti. Sa antas ng lakas, ang lahi ng tao ay hindi pa rin katumbas ng lahi ng mga demonyo. Ang mga makapangyarihang mandirigma ng tao ay abala sa kani-kanilang laban, kaya't wala ni isa mang makakatulong sa kanya sa sandaling ito ng panganib. Pagkatapos, tumingin si Ye Han sa banal na figure ng isang babae, ang babaeng tila muling nawala ng katinoan. Ang makita siyang muli ay tila bumura ng kaunting panghihinayang sa puso ni Ye Han. Sa labang ito, alam na ni Ye Han ang matinding panganib, kaya't bago pa man ito nagsimula, inilipat na niya ang kanyang pamilya mula sa mundo ng tao papunta sa Yaoguang Domain. Ye Han? Ikaw na tao? Isang pambihirang nilalang ka, ngunit sayang, mamamatay ka rin sa mga kamay ng aming lahi ng demonyo. Pinatay mo ang dalawang prinsipe ng aming lahi, kaya dapat mong bayaran iyon ng buhay mo. Biglang lumitaw sa himpapawid sa harapan ni Ye Han ang dalawang Diyos-demonyo, malamig at walang awa ang mga mata. Ang kanilang nakapangangilabot na enerhiya ay bumalot sa buong paligid ni Ye Han. Sa isang iglap lang, maaari siyang burahin mula sa mundo. Nakita ito ng mga disipulo ng Tianlong sa mga paligid ng labanan. Agad silang sumugod papunta sa kinaroroonan ni Ye Han. Alam nilang ang sitwasyon ni Ye Han ay halos walang pag-asa, ngunit handa pa rin silang isugal ang buhay nila para sa paniniwala nilang protektahan siya laban sa anumang panganib. Mas mahigit, matanda, sulit na ito. Kung sabay kaming malilibing ng dalawang prinsipe ng lahi ng demonyo, panalo na rin ako. Matatag ang mukha ni Ye Han.
Kung hindi na mababago ang tadhana, tatanggapin na lang niya ito ng buong puso. Bastardo, mamatay ka. Sabay na umatake ang dalawang Diyos-demonyo. Mula sa langit, dalawang higanteng kamay ang bumagsak, diretsyong papunta sa kinaroroonan ni Yehan, upang pira-piresuhin ang kanyang katawan at gawing ulap ng dugo. Nang makita ito, nagimbal ang lahat ng malalakas na mandirigma ng lahi ng tao, ngunit wala ni isa mang nakapagsigawan ng kahit anong tulong. Mas mahigit, ikatlong kapatid. Sa gitna ng labanan, ang mga dagwang katawan ni Li Jiangdao at iba pa ay biglang nayanig. Ang kanilang mga mata, puno ng takot at panghihinayang, ay nakatingin kay Yehan. Lalong tumindi ang puot at pagnanais nilang pumatay. Ngunit tila pinagpala si Yehan ng tadhana, sa mismong sandaling iyon, nang akala ng lahat ay matatapos na ang lahat, biglang parang may makalangit na puwersang pumihil sa dalawang Diyos-demonyo. Hindi nila maibaba ang kanilang mga kamay. Kasabay nito, 10 nilalang na nakadamit itim at may mga sinaunang espada sa likuran ang biglang lumitaw sa ere. Ang bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng nakagigimbal na kapangyarihan ng banal na emperador. Ang 10 mandirigmang iyon, na may mga espada sa likuran, ay sabay-sabay na lumitaw sa harapan ni Yehan. Ang kanilang presensya ay tila kapantay ng mga Diyos. Sa isang iglap, tumigil ang bumabagsak na heavenly hand na tatapos sana kay Yehan, hindi na ito makakilos. Nang makita ito, labis na nabigla ang dalawang Diyos-demonyo. Hindi na nila kailangan pang magtanong kung gaano kakilabot ang mga nilalang na kayang pigilan ang kanilang kapangyarihan. Sa sandaling iyon, nakahanay sa harap ni Yehan ang 10 makapangyarihang banal na emperador na nagtatanggol sa kanya. Nakahinga ng maluwag ang lahat ng mandirigmang tao. Hindi man nila alam kung sino ang mga ito, sapat na iniligtas nila si Yehan. Mas mahigit pa, itong taong to, mukhang may swerte talaga. Sa tuwing nasa bingit siya ng kamatayan, may lumilitaw na makapangyarihang tagapagtanggol. Ngunit kahit paano, napabuntong hininga si Kang Tianzan. Sa kabila ng lahat, ayaw pa rin niyang mamatay si Yehan sa ganitong paraan. Kung mamamatay man siya, gusto niyang siya mismo ang pumatay dito. Mas mahigit kung may nagtatagong 10 alipin ng espada para sa kanya, paano pa siya mamamatay ng ganoon kadali? Kabanata 2603. Si Wumeng ay kasali na sa labang ito, ngunit ang 10 pinakamataas na sword slaves, mga alipin ng espada, na kanyang dala ay hindi pa nagpapakita. Kahit kay Yehan, hindi pa niya ibinunyag ang tungkol sa kanilang pag-iral. Ang 10 dakilang alipin ng espada ay kikilos lamang kung si Yehan ay nasa matinding panganib. Ito rin ang layunin ng unbeaten swordmaster, na si Yehan ay mas lalong lalakas sa pamamagitan ng pagdaan sa matitinding pagsubok at mga laban sa pagitan ng buhay at kamatayan. Kaya kanina, habang si Yehan ay nasa bingit ng kapahamakan, nagkubli lamang sa dilim ang 10 iyon. Ngayon, ito na ang sandali para sila ay lumitaw. Mas mahigit 10 dakilang banal na emperador, ano ang pinagmulan ng mga taong ito? Ang mga mata ni Prinsipe Habuba ay nagngangalit sa galit, halos mawasak sa inis, sapagkat si Yehan ay muling nailigtas, at ngayon, ang mga tumulong sa kanya ay napakalakas. Ang pagnanais ng lahi ng mga Yao, mga halimaw, na paksain si Yehan sa digmaang ito ay halos imposible na ngayong mangyari. Kung makakatakas si Yehan sa labang ito, gaano katagal pa bago nila muling magawang alisin siya sa daigdig? Kahit si Yehan mismo ay nagulat. Ang mga mandirigmang nasa harapan niya ay napakalakas, sino ba talaga sila? Mas mahigit, mamatay kayo. Biglang nagsalita ang ilan sa mga bagong dating sa malamig na tinig. Sa isang iglap, 3 sa kanila ang sabay-sabay na nagbunot ng sinaunang espada. Nang sumiklab ang kanilang mga sandata, 3 sinag ng World Exterminating Sword Light, ang sumabog at agad pinutol ang higanteng kamay na nakakulong sa kalangitan. Sa lakas ng paghiwa, nagbitak ang kalawakan, umabot sa kinatatayuan ng 2 makapangyarihang Diyos-demonyo. Sa isang kisap mata, nilamon ng 3 sinag ng espada ang mga iyon, nawala ng walang bakas, ni isang patak ng dugo ay hindi naiwan. Ang ganitong uri ng mapangwasak na atake ay patunay ng nakakatakot na lakas ng 10 alipin ng espada. Siyempre, kung sila ay mga tagasunod ng maalamat na unbeaten swordmaster, hindi nakapagtataka ang kanilang lakas. Si Wumeng mismo ay nasa antas ng isang emperor ng banal na Dao, kaya't ang 10 ito ay tiyak na mga emperor ng banal na pag-iimbak Shenzhen Realm. Noong araw, ang 10 ito ay mga tanyag na mandirigma sa mundo ng tao, ngunit matapos silang talunin ng unbeaten swordmaster, kusang loob silang nagpasakop at naging mga tapat na alipin, kaya sila tinawag na 10 sword slaves. Sa loob ng mahabang panahon, nanahimik sila kasama ng kanilang Panginoon,
walang sino mang nakarinig o nakakita sa kanila, hanggang sa halos makalimutan na sila ng sangkatauhan. May iilang malalakas na nilalang ang nakaalam sa kanilang pag-iral, ngunit ito ay lihim lamang, hindi ibinubunyag sa mundo. Mas mahigit, mga walang hiya. Sigaw ni Prinsipe Habuba nang mapatay ang dalawang makapangyarihang Diyos-demonyo. Labis ang galit niya sapagkat tila pinaglalaroan siya ng tadhana. Sa bawat sandaling si Yehan ay nasa bingit ng kamatayan, laging may himalang dumarating upang iligtas siya. Sa himpapawid, ang 10 alipin ng espada ay tahimik na nakatayo sa harap ni Yehan. Hindi sila nagsasalita, ni kumikilos man upang umatake sa mga yaw. Parang mga estatwa, walang emosyon, ngunit nakababalot ng kakilakilabot na presensya. Huminga ng malalim si Yehan at tumingin sa paligid. Ang digmaan ng lahi ng tao at lahi ng mga yaw ay umabot na sa sukdulan. Ang tunog ng patayan ay umuugong sa langit at lupa, at malinaw na ang mga tao ay nasa malaking kawalan. Sa gitna ng dagwang kapatagan, nagkalat ang mga bangkay. Sa magkabilang panig, tao at yaw, mahigit 200,000 mandirigma na ang nasawi. Ang langit ay tila naligo sa dugo, at ang lupa ay nagkulay pula. Mas mahigit 200,000 katao. Isang nakapangangilabot na bilang, at ito ay sa unang labanan pa lamang. Kung magpapatuloy pa ang digmaan, hindi na mabibilang kung ilan pa ang mamamatay. Kahit ang Yaozo ay hindi nakakayanin ang ganitong pagkawala, lalo na ang mahina ng lahi ng tao. Mas mahigit, mukhang kailangan nating isuko ang bahaging ito ng lupain ng tao. Ang mga mata ni Yehan ay nagliliyab sa galit at sakit, ngunit mahigpit ang kanyang kamao. Alam niya na kung magpapatuloy ang laban, mawawala ang lahat. Ang natitirang pag-asa ng lahi ng tao ay kailangang iligtas, kahit ang kapalit ay ang pag-urong nila. Kahit masakit, ang Chanchuan Domain ay kailangang isuko. Mas mahigit, lahi ng tao, umatras mula sa Chanchuan Domain. Ang utos ni Yehan ay umalangaw-ngaw sa buong digmaan. Kabanata 2604. Bigla, ang tinig ni Yehan ay umalangaw-ngaw sa buong digmaan, ng matinding dalamhati at galit. Ang kanyang mga mata ay nagkulay dugo, at ang puso niya ay tila dumadaloy ng pighati. Nang marinig ng lahat ng hukbo ng tao ang kanyang utos na umatras, ang bawat isa sa kanila ay namula ang mga mata. Hindi nila mapigilan ang luha sa gilid ng kanilang mga mata, ng sama ng loob, galit, at kalungkutan. Dahil ang pag-urong na ito ay nangangahulugang isusuko nila ang kanilang sariling lupain sa lahi ng mga yaw, mga halimaw. Ang lupang dati nilang tirahan, kung saan sila ipinanganak at lumago bilang isang lahi, ay magiging tapoka ng kaaway. Sa harap ng napakalakas na hukbo ng Yaozo, hindi nila na ipagtanggol ang kanilang tahanan. Ang tinig ni Yehan, ng dalamhati, ay kumalat sa buong larangan ng digmaan, isang sigaw ng pagkabigo at paghihiganti. Lahat ng mandirigma ng tao sa larangang iyon ng Ausere ay nadama ang parehong sakit. Ang kanilang mga mata ay nagliliyab, at sa kanilang puso ay nag-aalab ang kawalang kasiyahan at galit. Alam nilang ang pag-urong na ito ay parang pagsuko ng Chanchuan Domain sa kamay ng mga halimaw. Ang Chanchuan Domain ay lupain ng mga tao, pinaghirapan ng kanilang mga ninuno na mabawi at mapanatili. Mula pa noon, walang ibang lahi ang nakakuha nito. Ngunit ngayong henerasyon, mawawala ito sa kanilang mga kamay. Ito ay hindi lamang isang kahihiyan ng buong sangkatauhan, kundi isa ring malaking panganib sa kanilang kinabukasan. Dahil kapag bumagsak na ang Chanchuan Domain, mabubuksan na rin ang mga tarangkahan ng kanilang mundo, at sa susunod, maaaring ang Tianshu, Tianquan, o Tianji Domains na ang isusunod. Parang isang bitek sa pader ng mundo ng tao, kung saan dadagsa ang napakalakas na alon ng mga Yaozo, at magdudulot ng matinding kapahamakan sa lahat ng naninirahan dito. Ngunit kahit ganito, wala silang pagpipilian kundi umurong. Ang lahi ng tao ay kailangang mag-address mula sa Chanchuan Domain. Sa unang labang ito pa lamang, napakalaki na ng kanilang nawalang puwersa. Kung magpapatuloy pa ito, sino pa ang matitirang buhay sa 700,000 sundalo ng tao? Mas mahigit, umatras. Maging si Kang Tianzan, na nasa gitna ng labanan, ay naglabas din ng parehong utos. Sa kasalukuyang kalagayan, hindi na nila kayang ipagtanggol ang hangganang iyon. Kaya't pinayagan niyang makapasok ang hukbo ng mga halimaw sa lupain ng tao. Nang makita ni Prinsipe habang ang umatras na hukbo ng tao, siya ay tumawa ng malakas habang nakatingala sa langit. Mas mahigit, ha. Ang lahi ng tao ay parang araw na papalubog. Wawasakin kayo ng aking lahi ng mga halimaw. Patayin silang lahat, sakupin ang kanilang mundo. Simula pa noon, ang kaharian ng tao ay hindi pa kailanman nabasag ang mga tarangkahan nito. Ngunit ngayon, ang mga Yaozo ay makakapasok na.
Bilang pinuno ng labang ito, si Prinsipe Habal ay puno ng kay-abangan. Sa isip niya, kapag tuluyang bumagsak ang sangkatauhan, ang kanyang pangalan ay itatala sa kasaysayan ng kontinente ng mga Diyos at demonyo. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang pagkalipol ng lahi ng tao ay unti-unti nang nangyayari. Habang tumatawa ng baliw si Prinsipe Habal, ang hukbo ng mga halimaw ay lalong ginanahan sa pagpatay. Ang kanilang sigaw ng tagumpay ay yumanig sa buong larangan ng Sharia. Subalit, kahit umatras ang mga tao, hindi pa rin sila basta-bastang madadaig. Ang mga banal ng tao gaya ni na Double Sword King Li Cheng, Li Shengyok, at Tai Arrow King ay nagprotekta sa kanilang pag-urong. Dahil dito, kahit napakalakas ng mga halimaw, hindi nila tuluyang napigilan ang pag-atres ng tao. Ang hukbo ng tao ay parang bundok na gumuho habang dahan-dahan silang umaatres. Sa kanilang mga puso ay galit at pagkadismaya, parang mga lobo na napilitan lamang tumakas, dala ang bigat ng kabiguan. Sa mahigit 700,000 sundalo ng tao, tanging 500,000 lamang ang nakaligtas at nakalabas sa Chanchuan Domain. Mahigit 100,000 hanggang 150,000 mandirigma ang nasawi. Isang nakapangangilabot na bilang, isang kababalaghan ng karahasan. Ang lahat ng mga mandirigmang iyon, na dati mga makapangyarihang cultivador, ay bumagsak sa linya ng Shire. Ang kanilang dugo at laman ay bumuo ng isang impyernong tanawin sa lupa. Ang pag-atres ng lahi ng tao at ang pagsalakay ng mga halimaw ay agad na kumalat sa buong kontinente ng Diyos at demonyo. Lahat ng mga karibal na lahi ay agad na nagtutok ng pansin sa digmaang ito. Mas mahigit, umatras ang lahi ng tao, pati ang Chanchuan Domain ay nawala. Tila ba tuluyan ng nabubulok ang kanilang lahi? Hehe, hindi na nakapagtataka. Kahit noong kasagsagan ng kanilang lakas, hirap na silang labanan ang hukbo ng Yaozo. Ngayon pa kaya? Kung mawawala sila, kasalanan nila mismo. Kung hindi dahil sa kanilang mga panloob na alitan, hindi sana sila umabot sa bingit ng pagkawasak. Tama. Kahit maraming henyo sa lahi ng tao, ang kanilang likas na kahinaan ay pagkakawatak-watek. Iyan ang ugat ng kanilang kapahamakan. Ngayon, bukas na ang pinto ng mundo ng tao. Parang isang may sakit na tigre na kinukubkob ng mga gutom na lobo. Kahit gaano pa ito kalakas, hindi ito makaliligtas. Sa ganitong kalagayan, sa loob ng kalahating taon, maaaring tuluyan ng maglaho ang lahi ng tao. Pero hindi lang ang Yaozo ang may balak sa kanila, sino kaya ang susunod na gagalaw? Kabanata 2605. Ano man ang mangyari, tila nakatakda na ang pagkapuksa ng lahi ng tao, maliban na lamang kung ang pinakamataas na nilalang ng sangkatauhan ay makikialam, kahit labag sa mga batas ng langit. Mula nang umatras ang hukbo ng tao, ang buong kontinente ng mga Diyos at demonyo ay nabalot sa nag-aapoy na mga usapan. Maging mga Diyos, demonyo, halimaw, at maging ang mga nasa gitnang kaharian ng mga Diyos, lahat ay pinag-uusapan ang pagkatalo ng sangkatauhan at ang pagtagos ng lahi ng mga Yaozo sa kanilang tarangkahan. Tila ba ang araw na ito ang simula ng katapusan ng lahi ng tao? Siyempre, ang pagkatalo ng mga tao ay hindi na rin nakagugulat para sa marami. Sa huli, ang lakas ng mga halimaw ay higit na mas makapangyarihan kaysa sa kasalukuyang kalagayan ng sangkatauhan. Kahit patipunin ng lahi ng tao ang lahat ng kanilang puwersa, mahirap pa ring mapigilan ng simpleng bilang ang bangis ng mga halimaw. Ngayon, ang lupain ng sangkatauhan ay naging sentro ng pansin ng buong mundo sa kontinente ng mga Diyos at demonyo. Pagkatapos umatras ng hukbo ng tao mula sa Chanchuan Domain, pumasok sila sa Tianshu Domain. Samantala, ang Chanchuan Domain ay tuluyan ng naging mundo ng lahi ng halimaw, isang lugar na pinamumugari ng galit at kabangisan. Ngunit bago pa man sumiklab ang digmaan, karamihan sa mga taga-kultibo ng Chanchuan Domain ay nailikas na patungo sa ibang mga rehiyon. Dahil dito, naiwasan ang isang mas malaking pagpatay. Sa kasalukuyan, ang buong sangkatauhan ay nababalot ng kalungkutan at takot. Iba't ibang tinig ng pangamba at pagkadismaya ang naririnig sa bawat dako ng mundo ng tao. Ang mga sundalong umatras ay nakatayo ngayon sa lupa ng Tianshu Domain, tahimik na nakatanaw sa direksyon ng Chanchuan. Sa kanilang puso, iisa lamang ang tanong, maibabalik pa kaya ito sa mga kamay ng sangkatauhan? Mas mahigit sa buong buhay mo, maraming beses ka nang natalo, ngunit sa bawat pagkatalo, muli kang bumangon at pinahanga ang mundo. Kaya naniniwala ako, kahit ngayon na kailangan mong matalo, kaya mo pa ring baguhin ang kapalaran. Sa harapan, matatanaw ang Chanchuan Domain. Nakatayo roon si Yehan, tahimik na nakatingin sa direksyon nito. Ang kanyang mga mata ay walang ipinapakitang emosyon, hindi galit, hindi saya, hindi rin lungkot. Sa kanyang tabi, lumapit ang isang marikit na babae.
Nang makita siya ni Yehan, nagkaroon ng lamang sa kanyang mga mata, at agad niyang niyakap ito ng mahigpit. Mas mahigit, ate, ang sarap sa pakiramdam na may akap ka muli. Ano man ang mangyari sa lahi ng tao, mula ngayon, hindi na kita bibitawan, bulong ni Yehan habang mahigpit na niyayakap ang mabangong balikat ni Yeching. Namula ang kanyang mukha, ngunit niyakap din niya si Yehan ng mahigpit. Mas mahigit, Xiaohan, mahinahon niyang sabi, alam mo ba kung ano ang pakiramdam ng magdala ng napakabigat na responsibilidad? Libo-libong tao ang umaasa sa bawat salitang binibigkas mo. Dahil pare-pareho tayong may iisang dugo at ikaw ang kaluluwa ng dugong iyon. Bilang pinuno ng lahi ng tao, alam kong hindi mo sila bibiguin. Nakasandal sa balikat ni Yehan, marahan niyang binigkas ang mga salitang iyon. Alam niyang maraming pasanin si Yehan, ngunit alam din niyang hindi ito kailanman umaatres. Sa lahat ng laban na dinaanan ni Yehan, kailanman ay hindi siya umangat ng hindi dumaan sa krisis. Ngunit sa bawat pagkakataon, palaging himala ang kanyang muling pagbangon. Bagaman natalo ngayon ang sangkatauhan sa ilalim ng pamumuno ni Yehan, at naharap sa panganib ng pagkalipol dahil sa lakas ng mga halimaw, buo pa rin ang paniniwala ni Yeching. Kahit sa gitna ng kawalan ng pag-asa, kaya pa rin ni Yehan gumawa ng himala. Mas mahigit, ate, wika ni Yehan, maaaring ikaw na lang ang nag-iisang naniniwalang hindi ko bibiguin ang lahi ng tao sa buong kontinente ng Diyos at demonyo. Niyakap niya ng mas mahigpit si Yeching. Ang kanyang mga mata, na nakatingin pa rin sa direksyon ng Chanchuan Domain, ay nagliliyab ng matinding determinasyon. Bagaman natalo ang sangkatauhan at naaga ng mga halimaw ang Chanchuan Domain, bagaman lumiliit na ang puwang ng kanilang kaligtasan, naniniwala si Yehan na hindi pa tapos ang lahat. Hindi pa ito ang katapusan ng lahi ng tao. May araw na muling makakabangon sila. Ngunit bago dumating ang panahong iyon, kailangang ipaglaban muna nila ang natitira nilang lakas. Kahit gaano kalaki ang kabayaran, kailangan nilang labanan ang mga halimaw. Mas mahigit, matagal ko nang alam, sabi ni Yeching, ikaw ang pinakakakayahang tao sa buong mundo na kayang lumikha ng himala. Nung nasa mundo ka pa ng China, nagsimula ka sa ibaba at dahan-daang umangat, tinapakan ng lahat ng tanyag na mandirigma. Sa mga banyagang digmaan, sa sinaunang lahi, sa mga makapangyarihang angkan, nagtagumpay ka laban sa kanila. Lahat ng dumating sa rurok ay dahil sa iyo, at lahat ng bumagsak, ikaw din ang dahilan. Xiaohan, kung pinili ka ng langit bilang isa sa pinakamaningning na nilalang ng mundong ito, sigurado akong magiging dakila ang landas mo. Mas mahigit, ang landas na para sa akin, tugon ni Yehan, ay hindi kailanman magtatapos sa pagkatalo ng sangkatauhan. Huminga siya ng malalim, muling tumingin sa direksyon ng Chanchuan Domain, at pagkatapos ay lumakad palayo kasama si Yeching. Ano man ang mangyari, maging ang mga halimaw o si Toad mismo, hindi niya hahayaang year-oka ng sino man ang lahi ng tao. Ang dugo ng mga mandirigmang nagbuwis ng buhay ay kailanman hindi magiging walang saysay. Sa Chanchuan Domain, muling itinayo ang monumento ng kagitingan ng sangkatauhan, sa pinakamasiglang lugar ng Wushuang City, kung saan unang nagkita sina Yehan at ang banal na hari ng Qinghai. Hanggang ngayon, nananatiling pinakamataong lungsod sa Tianshu Region ang Wushuang City, dahil naroon ang gintong monumentong iyon. Sa gitna ng malawak na plaza, nakatayo ang ginintoang obelisko na may taas na halos 1,000 metro. Palibot nito, nakatayo ang mga tao, tahimik na nakatingin. Ang kanilang mga mata ay pa ng paggalang habang pinagmamasdan ang mga bakas sa batong iyon, ang mga pangalang minsan ay kumikislap sa ginto, ngunit ngayon ay nagdilim na. Ang mga bakas na iyon ay kumakatawan sa mga mandirigmang nagbuwis ng buhay sa hangganan ng Shire para sa lahi ng tao. Ayon sa bilang, umabot na sa 140,000 ang mga markang nagdilim, nangangahulugang 140,000 buhay ang nawala sa digmaang iyon. Ipinaglaban nila ang sangkatauhan, at namatay para sa sangkatauhan. Dahil dito, karapat-dapat silang alalahanin ng buong mundo ng tao. Kabanata 2606. Kasalukuyang mababa ang loob ng buong lahing tao, at ang takot na dulot ng nakaambang paglipol ay muling kumakalat sa buong lahi. Pagkatapos ng lahat, tila wala ng pag-asa ang lahi ng tao na makipaglaban sa makapangyarihang lahi ng mga halimaw. Sa mundong ito, may mga mandirigmang hindi takot mamatay, at syempre, mayroon ding mga duwag na sakam sa buhay. Sa hangganan ng Tianshu Domain at Chanchuan Domain, ang mahigit kalahating milyong sundalong umatras mula sa Chanchuan ay kasalukuyang nakahimpil doon upang pigilan ang susunod na pag-atake ng lahi ng mga halimaw. Gayunman, ang ganitong uri ng depensa ay walang malaking epekto sa krisis na kinahaharap ngayon ng lahing tao.
Nang dalhin ni Yehan si Yeching pabalik doon, naghahanda ang mga pinuno ng lahi ng tao para sa isang pagpupulong. Matapos ang labanan laban sa lahi ng mga halimaw, napagtanto nilang sa harapang sagupaan, walang kalamangan ang mga tao, tanging mas maraming pagkamatay ang mangyayari. Ngunit kahit ganoon, wala silang pagpipilian kundi lumaban. Sa ganitong kritikal na sandali, kailangang makaisip ang lahi ng tao ng mas mabisang paraan upang labanan ang mga halimaw. Siyempre, ang ganitong uri ng estratehiya ay maaari lamang magmula sa isip ni Yehan, Kang Tianzan, at Zhou Prajna, sapagkat sa ngayon, walang ibang kayang tumayo sa kanilang antas ng talino at kakayahan. Kaya naman, sa pagpupulong na dinaluhan ng mga pinakamataas na pinuno ng lahi ng tao, nakatuon ang lahat ng mata sa tatlong iyon, sina Yehan, Kang Tianzan, at Zhou Prajna. Sa kasalukuyan, ang mga leader ng tao ay nahahati sa ilang kampo. Ang kampo ng Kang Clan ay isa, kasama ang mga makapangyarihang katulad ng dalawang nakatatandang pinuno ng Chanchuan. Ang dating Chanchuan Domain Alliance ay binubuo ng mga banal na emperador ng iba't ibang lahi. Subalit, ang mga tulad ni na Double Sword King Li Cheng, Li Shenggayo, Tai Arrow King, at Prisoner Demon Saint Emperor Di Ilianchen ay hindi dumalo. Ang kampo naman ng mga malalayang cultivador ay pumili rin ng mga pinuno, kabilang ang Skywalker Saint King, na minsan nang nakatagpo ni Yehan sa Yaochi, at dalawa pang banal na hari at isang banal na emperador. Habang nakatingin ang lahat sa kanila, dama ni Yehan na ang buong lahi ng tao ay nakatingin sa kanilang tatlo. Kang Tianzan, kasalukuyang sinasakop ng lahi ng halimaw ang Chanchuan Domain, at maaari silang umatake anumang oras. Ano ang iyong palagay? Tanong ni Yehan, habang tinatitigan ng babae, na kilala rin sa katalinuhan. Paano kung siya muna ang magsalita? Sagot ni Kang Tianzan, sabay tingin kay Zhou Prajna na may ngiti sa labi. Sa larangan ng karunungan, pantay-pantay silang tatlo, ngunit pagdating sa estratehiya, handa siyang aminin na mas mahusay si Zhou Prajna. Sa ilalim ng mga plano ni Zhou, nawala ng daang libong sundalo ang Kang Clan noon. Lahat ng naruroon ay napatingin kay Zhou Prajna. Naaalala pa nila kung paanong sa digmaan laban sa Kang Clan, ang talas ng kanyang estratehiya ay nagpagulat sa buong mundo. Kaya walang nang ahas magmaliit sa kanya. Nakatingin sa lahat, tumayo si Zhou Prajna at kalmadong nagsalita. Kung sa lakas lamang, malinaw na hindi natin kaya ang lahi ng halimaw. Isa ring katotohanan na kung magpapatuloy tayo sa ganitong paraan, tayo'y mawawala. Naranasan na natin sa huling labanan ang lakas nila, nawalan tayo ng 140,000 sundalo. Kaya't upang labanan ang patuloy na pananakop ng mga halimaw, may mungkahi akong ibibigay, ang pagkalat ng ating kasalukuyang lakas. Pagkarinig nito, napakunot noo ang mga pinuno. Sa isip nila, kung mahina na nga ang kasalukuyang hukbo, bakit pa ito paghihiwalayin? Hindi ba't mas madali tayong tatalunan ng paisa-isa? Binibining Zhou, tila hindi tama ito. Kung ikakalat natin ang mahigit 500,000 sundalo, hindi ba't parang sariling kapahamakan iyon? Sabi ng isa. Sa totoo lang, mukhang hindi ito nararapat, dagdag pa ng isa. Ngumiti lamang si Zhou Prajna at marahang nagsalita. Ang pagkakalat ng lakas ng lahi ng tao ay ang pinakamabisang paraan na naiisip ko sa ngayon. Wala ni isa sa inyo ang nakahula sa layunin ko. Sa katunayan, malamang na ni si Prinsipe Habo ng lahi ng halimaw ay hindi rin ito maiisip. Nagkatinginan ng mga pinuno, may pagdududa ngunit may halong pag-usisa. Mukhang may mas malalim na dahilan sa plano niyang ito. Tahimik na nag-isip si Yehan. Alam niyang sa kasalukuyang sitwasyon, malabong matalo nila ang lahi ng halimaw hanggat hindi dumarating ang panahon na mapapasa kanila ang tulong ng 4 na tagapangalaga ng mga banal na halimaw. Kaya't medyo nabigla siya sa ideya ni Zhou Prajna. Ikalat ang lakas ng tao. Zhou Prajna, paano mo ito balak isagawa? Tanong ni Kang Tianzan na nagnanais ding maunawaan. Iwinasiwas ni Zhou Prajna ang kamay, at isang malaking mapa ng 7 rehiyon ng tao ang bumaba mula sa dingding. Namilog ang mga mata ng mga naruroon, malinaw na matagal na niyang pinag-isipan ito. Makinig kayong lahat, aniya. Kasalukuyan tayong nasa Tianshu Domain, at ang lahi ng mga halimaw ay nasa Chanchuan Domain. Ang 4 na pangunahing domain ng tao ay parang kubo, magkadugtong. Ang Chanchuan ay nasa pinakadulo, pinakamalapit sa teritoryo ng mga halimaw. Ngayon, kung gusto nilang magpatuloy sa pananakop, may 3 lamang silang pagpipilian, Tianshu, Chanji, o Tianquan Domain. Habang nakikinig ang lahat, ipinagpatuloy niya. Sa Tianshu, may mahigit 250,000 sundalo tayo, pero ang manatili rito ay walang saysay.
Ang mga halimaw ay maaari ring pumili ng ibang landas, Tianji o Tianquan, kung saan walang sapat na puwersa para harangin sila. Kaya, balak kong ipamahagi ang lakas ng tao sa tatlong rehiyong ito. Agad na sumagot ang pinuno ng kampo ng mga malalayang cultivador. Ngunit sa ganitong paraan, paano natin sila lalabanan? Kung ipapamahagi natin ang hukbo, hindi ba't mas madali tayong mapupulbos? Ngumiti si Zugproj na, hindi, sabi niya, may isang tanong ako sa inyo, kung ang lakas ng tao ay ipinamamahagi sa Tianshu, Tianji, at Tianquan, sa palagay ninyo, ano ang gagawin ng lahi ng mga halimaw? Sumagot ang patriarch ng Qinsheng. Binibini, inaakala mo bang hindi nila gagamitin ang buong lakas nila upang unahin ang pagwasak sa isa, bago tumungo sa iba? Ang ideyang iyon ay siyang nasa isip din ng karamihan sa mga naruroon. Kabanata 2607. Hindi, umiling si Yehan? Sinagot ang tanong, at nagsabi. Sa ngayon, may ganap na kalamangan ang lahi ng mga halimaw. Kung paghihiwalayin natin ang ating puwersa sa tatlong langit na ito upang pigilan ang pagsalakay ng lahi ng mga halimaw sa lahi ng tao, kung gayon, sa kumpiyansa ni Habo, hihiwalayin din niya ang puwersa ng lahi ng Yaozu sa tatlo, sabay-sabay na aatakihin ang tatlong larangang iyon, at masusupol niya sa isang iglap ang apat na pangunahing larangan ng mga tao. Pagkatapos ng lahat, sa milyon-milyong hukbo ng lahi ng Yaozu, mas mababa sa 100,000 lang ang nawala sa digmaan, kaya kahit hatiin sa tatlo ang kanilang lakas, sapat pa rin iyon upang labanan tayo. Ang isang makapangyarihang banal na emperador mula sa kampo ng mga malalayang cultivador ay nagsabi. Ngunit kahit ganoon, kung hahatiin ng mga halimaw ang kanilang puwersa sa tatlo at tayo na may lakas mula sa tatlong langit, hindi pa rin natin sila mapipigilan. Sa huli, mapupuksa rin tayo sa kamay ng hukbo ng mga halimaw. Hayaan nating siya ang sumagot niyan. Marihing tumitig si Kang Chanzen kay Zugbanroo dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin niya lubos maunawaan ang motibo ni Zugbanroo sa kanyang plano. Sabi ni Zugbanroo, sinakop na ng lahi ng mga halimaw ang lahi ng tao at naangkin na rin nila ang larangang Chanshuan. Napakalakas ng kanilang puwersa. Kahit makipagdigma sila sa atin, hindi sila matatakot. Ngunit ang kailangan ko ay ang maikalat ang lakas ng lahi ng mga halimaw. Ang kabuuang lakas ng Yaozu ay parang isang napakalaking bundok, hindi natin iyon matatawid. Pero kapag nahati-hati ang kanilang lakas, iyon ang magiging pinakamagandang pagkakataon para sa atin. Pagkarinig nito, kumislap ang mga mata ni Yehan. Sa sandaling iyon, hindi niya maiwasang muling hanggan ang talas ng isip ni Zugbanroo. Tunay ngang naisip ni Zugbanroo ang mga bagay na hindi niya naisip. Sang-ayon ako sa plano ni Prajna na hatiin sa tatlo ang lakas ng lahi ng tao. Biglang sabi ni Yehan, at agad itong nakakuha ng pansin ng lahat ng pinuno ng lahi ng tao. Hehe, mukhang naisip mo na rin. Kung ganoon, hindi ko na kailangang ipaliwanag pa. Ngumiti si Zugbanroo at muling naupo. Nakunat ang noo ni Kang Chanzen at tumingin kay Yehan. Bakit? Tanong niya. Huminga ng malalim si Yehan at nagsalita sa harap ng mga pinuno ng lahi ng tao. Mga Ginoo, kung hahatiin natin ang lakas ng lahi ng tao sa tatlo, upang sakupin ang Tianshu Domain, Tianquan Domain, at Tianji Domain, at biglang magkaisa ang tatlong ito upang harapin ang ikatlong bahagi ng puwersa ng lahi ng halimaw, ano sa tingin ninyo ang magiging resulta? Sabi ng banal na emperador mula sa kampo ng mga malalayang cultivador. Kung ganoon, para bang pinagsama natin ang lahat ng lakas ng lahi ng tao, at ang ikatlong bahagi ng puwersa ng mga halimaw ay tiyak na hindi makakayanang lumaban. Ngunit dahil ang tatlong langit ay may kanya-kanyang teritoryo, kalat ang ating lakas. At kung nais nating muling pag-isahin ang mga ito, wala na tayong oras. Hindi, sapat ang oras, dahil ang batang ito ay may sinaunang astrolabe. Nagkatinginan ng mga makapangyarihang nilalang ng angkan ng Qin, Xin, Zan, at Soul. Sabay-sabay na kumislap ang liwanag sa kanilang mga mata dahil pareho nilang naisip ang isang bagay, ang astrolabe ni Yehan at ang mundo ng Xuanman. Tama, ang plano ni Zugproj na magkalat ng puwersa ay may kinalaman sa astrolabe at mundo ni Yehan. Sa tulong ng astrolabe, kayang maglakbay ni Yehan sa iba't ibang rehiyon sa loob ng maikling panahon, at ang kanyang Xuanman world naman ay kayang tipunin ang kalat na puwersa ng lahi ng tao. Hindi ito naisip agad ni Yehan. Kung hindi dahil sa matalas na pag-iisip ni Zugproj na siyang nagdugtong ng lahat ng ito, malamang ay naguguluhan pa rin ang lahi ng tao kung paano lalaban sa lahi ng mga halimaw. Siyempre, ito ay dahil masyado siyang nakatuon sa proteksyon ng lahi kaya hindi niya inisip ang sarili niyang kakayahan.
Pagkarinig nito mula sa mga makapangyarihan ng Qin, Xin, Zan, at Sol, bahagyang nabigla ang mga pinunong naroon. Wala namang mangmang sa kanila, alam nila kung gaano kahalaga ang sinaunang astrolabe. Aha! Ngayon ko naintindihan. Huminga ng malalim si Kang Chansen. Sa wakas, nalaman niya kung bakit biglang nawawala si Yehan sa mundo ng mga tao nang walang nakakapansin. Sa ilalim ng mga matatalas na tingin, dahan-daang tumango si Yehan at nagsabi. Kung gagamitin natin ang kapangyarihan ng sinaunang astrolabe, makakalakbay tayo sa 3 larangan sa maikling panahon. Pero upang maiwasan ang anumang panganib, kailangang lisanin ng mga malalayang cultivador ang Tianshu, Tianquan, at Chanji domains. Kapag sabay-sabay na umatake ang Yaozo, ang kanilang haharapin ay isang patibong, isang desperadong lupain at 2 hangkag na lungsod. Isang desperadong lupain, 2 hangkag na lungsod. Kung hahatiin ng mga halimaw ang kanilang lakas sa 3 upang salakayin ang Tianshu, Tianquan, at Chanji ng sabay, at doon naman itutuon ng lahi ng tao ang buong puwersa sa isa sa mga ito, malinaw kung anong kapalaran ang sasalubong sa puwersa ng Yaozo. Hindi mighty kaila, si Zhug Prajna, na bihasa sa estratehiya, ay tunay na mahalaga. Siya at si Yehan ay parang 2 bahagi ng isang buo, kapwa umaakma sa isa't isa. May mga bagay na hindi naiisip ni Yehan, ngunit naiisip niya. Ipinapakita rin nito kung gaano siya kahalaga sa hukbo ng mga tao. Kay talinong babae, sa karunungan, hindi siya pahuhuli kina Yehan at Kang Chansen, ang 2 henyo ng lahi ng tao. Bagaman wala sila sa pulong ng mga pinuno, alam nilang lahat kung ano ang nangyari roon. Sabi ni Li Shengdeo, tunay ngang kahanga-hanga, sa pagkakaroon natin ng mga kagaya nila, tataas ang tsansa ng lahi ng tao na magtagumpay. Matapos ang pagkagulat, nakatuon ang mga mata ng lahat kay Yehan. Bagamat posible ang plano, nakasalalay pa rin sa kanya ang tagumpay nito. Kung gayon, mukhang sa iyo nakasalalay ang tagumpay ng planong ito. Tiningnan siya ni Kang Chansen nang may kalma sa mga mata. Wala akong problema riyan, sagot ni Yehan. Pero masyado tayong natalo sa nakaraang digmaan. Kung maaari, nais kong muling magtipon ng lakas mula sa kampo ng mga malalayang cultivador ng lahi ng tao. Sa panahong ito, bawat dagdag na puwersa ay dagdag na pag-asa ng tagumpay. Kailangan simulan ito agad. Ipapaubaya mo na iyan sa amin, sabi ng pinuno ng kampo ng mga banal na emperador. Ngunit kung maisasagawa natin ang planong ito, ang 3 nalalabing larangan ng lahi ng tao, 2 rito ay madaling masasakop ng mga halimaw. Sumagot si Zhug Prajna. Kung masyado tayong mag-aalala sa pagkawala ng ilang lungsod o teritoryo, hindi tayo kailanman mananalo laban sa Yaozo. Sa ngayon, tayo ang mahina, kaya kailangan nating ubusin ang lakas ng Yaozo. Kapag naubos na ang kanilang puwersa, maaari nating mabawi muli ang mga lugar na ating nawala. Kabanata 2608. Pagkarinig nito, tahimik na tumango ang mga pinuno ng lahi ng tao. Ang kapangyarihan ng lahi ng mga halimaw sa mundo ng tao ay napakalakas, at iyon ang pinakamahalagang bagay. Matapos makagawa ng plano, nagsimulang kumilos ang hukbo ng mga tao sa rehiyon ng Tianshu. Kasalukuyang sinakop ng lahi ng mga halimaw ang rehiyon ng Chanshuan at maaaring umatake muli sa ibang bahagi ng lupain ng tao anumang oras. Dahil dito, kailangang kumilos agad ang lahi ng tao. Siyempre, kung nais ng Yaozo na tuluyang lumunin ang lahi ng tao, kakailanganin muna nilang lampasan ang 3 hadlang ng mga rehiyon bago nila makaharap ang mga pangunahing rehiyon ng Yuheng, Yaoguang, at Kaiyang. Ngunit habang pinaplano ng lahi ng tao ang kanilang laban sa mga halimaw, ang hukbo ng Yaozo sa Chanshuan domain ay nagbabalak na ring ipagpatuloy ang kanilang pagsalakay. Sa ngayon, nasa mababang espiritu pa ang mga tao, at upang hindi sila makapaghanda, ngayon ang pinakamainam na panahon upang muling umatake. Kung ipagpapaliban pa ito ng 10 araw o kalahating buwan, walang makakaalam kung anong mga pagbabagong magaganap sa panig ng lahi ng tao. Bagamat puno ng kumpiyansa si Prinsipe Habo, hindi niya kailanman minamaliit sina Yehan at Kang Chansen. Sa larangan ng labanan, kung may pagkakataon na tapusin agad, kailangan itong tapusin agad, sapagkat habang tumatagal ang digmaan, mas dumarami ang posibilidad ng hindi inaasahang pangyayari. Pagkatapos ng lahat, libo-libong taon nang umiiral ang lahi ng tao sa kontinente ng mga Diyos at demonyo, kahit hamina na sila ngayon, ang isang payat na kamelyo ay mas malaki pa rin kaysa sa kabayo. Lumipas ang 2 araw ng tahimik, at ang mga cultivador sa 3 pangunahing larangan, Tianshu, Tianquan, at Chanji, ay umalis na sa mga ito at lumipat patungong Yuheng, Kaiyang, at Yaoguang.
Sa kasalukuyan, maliban sa mga puwersang direktang lumalahok sa digmaan, halos lahat ng iba pang kultibador ng lahi ng tao ay nasa tatlong rehiyong ito na. At sa loob lamang ng 2 araw na iyon, may karagdagang 50,000 kultibador mula sa kampo ng mga malalayang kultibador ang sumali sa hukbo laban sa lahi ng mga halimaw. Dahil dito, umabot na sa mahigit 600,000 ang kabuoang lakas ng hukbo ng mga tao. Sa ngayon, iyon na ang pinakamataas na bilang na maaaring tipunin ng kampo ng mga malalayang kultibador. Maaaring sabihin na sa buong lupain ng lahi ng tao, halos lahat ng mga Panginoong kultibador na may antas na mas mataas sa Supreme One ay nakipagtipon na para sa labang ito laban sa mga halimaw. Ang mga natitira ay pawang mga mababang monghe, mga kultibador na mas mababa sa antas ng Supreme One, na, sa larangan ng digmaan, ay nagiging mga panakip-butas lamang. Ngunit matapos tipunin ng mahigit 600,000 sundalo at umatras ang mga kultibador mula sa tatlong celestial domains, hinati ang lakas ng tao sa tatlong bahagi, ipinamamahagi sa mga rehiyon ng Tianshu, Tianquan, at Chanji, upang makaharap ang kaaway. Direktang pinamunuan ni Yehan ang puwersa ng Tianlong upang sakupin ang rehiyon ng Tianshu. Pinamunuan naman ni Kang Chanzen ang 200,000 hukbo sa rehiyon ng Tianquan, at ang kampo ng mga malalayang kultibador ay humawak ng 200,000 sundalo upang ipagtanggol ang rehiyon ng Chanji. Nabuo nila ang isang napakalakas na tatlong talayang depensa, parang isang matatag na tatsulok. Hinati nila ang kanilang puwersa sa tatlo, ang lahi ng tao ay tila kusa ng sinisira ang sarili nila. Siyempre, hindi na itago sa hukbo ng mga halimaw sa Chanchuan domain ang mga galaw ng lahi ng tao. Maging ang mga nilalang sa buong kontinente ng Diyos at demonyo na nakamasid sa kanila ay hindi rin iyon pinalampas. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mukha ng ilan. Nagyelo rin ang mga mukha ng iba pang makapangyarihang nilalang ng Yaozo. Ang kilos ng mga tao ay tila nagbigay sa kanila ng napakagandang pagkakataon. Kahit na may higit sa 600,000 sundalo pa ang mga tao, ang lahi ng Yaozo ay may mahigit 700,000, at sa mga pinakamalakas na mandirigma, malinaw na may kalamangan ang mga halimaw. Tahimik ang mga mata ni Prinsipe Habo. Bagamat mukhang magandang pagkakataon para sa mga halimaw ang galaw ng mga tao, nagdududa pa rin siya. Kailan pa naging hanggang sina Yehan at Kang Chanzen? Ika-10 prinsipe, magbigay na po kayo ng utos. Dahil ang lahi ng tao ay tila kusang nagpapahamak, tila ang Diyos mismo ang tumutulong sa ating lahi ng mga halimaw. Nakatuon ang mga mata ng lahat ng makapangyarihang Yaozo kay Prinsipe Habo, sapagkat siya ang pinuno ng pagsalakay sa lahi ng tao. Huwag maging padalos-dalos. Unti-unting naningkit ang mga mata ni Prinsipe Habo at nagsabi. Hindi ganoon kahanggal ang mga tao, lalo na sina Yehan at Kang Chanzen. Kung alam nilang tila sinisira nila ang sarili, bakit pa nila gagawin ito? Bagamat hindi ito maunawaan ng mga mandirigma ng lahi ng mga halimaw, iniisip nilang wala namang dahilan upang matakot sa humihinang lahi ng tao. Ika-10 kapatid, may mga alinlangan ka ba? Tanong ni Prinsipe Prisonio. Sagot ni Prinsipe Habo, sa anumang pagkakataon, hindi dapat maliitin ang kalaban. Kahit isang leon, kapag lumalaban sa kuneho, ay ibinubuhos ang buong lakas. Lalong hindi dapat magpakampante kung ang ating mga kalaban ay sina Yehan at Kang Chanzen, dalawang natatanging pinuno ng lahi ng tao, at naroon pa si Zug Prajna, isang henyo ng karunungan. Ang kilos ng lahi ng tao ay mukhang isang hakbang patungo sa pagkawasak, ngunit dama kong may nakatagong bitag na nakapaloob dito. Ika-10 prinsipe, ibig mo bang sabihin ay isusuko natin ang ganitong magandang pagkakataon? Hindi, syempre hindi. Ito ay isang pagkakataong bigay ng langit. Ngunit mariin niyang idinugtong. Gayunman, hindi tayo dapat magpakampante. Kung magtagumpay tayo, kalahati ng lahi ng tao ay mapapasakamay ng ating lahi ng mga halimaw. Ngunit kung tayo'y mabibigo, lahat ng ating paghihirap ay mawawala ng parang bula. Pagkarinig sa mga salitang iyon ni Prinsipe Habo, kumislap ng matitinding liwanag ang mga mata ng lahat ng makapangyarihang nilalang ng lahi ng mga halimaw. Sinakop na nila ang Chanchuan domain sa unang labanan, kung magtatagumpay pa sila sa tatlong natitirang langit, kalahati ng buong lahi ng tao ay tuluyang mapapasailalim sa kanila. Ngunit kapag natalo sila, malinaw din kung ano ang kapalaran na naghihintay sa Yaozo sa kamay ng hukbo ng mga tao. Siyempre, hindi kailanman iniisip ng mga halimaw ang posibilidad ng pagkatalo. Napakalaki ng agwat ng lakas sa pagitan ng dalawang panig, paanong magkakaroon ng pag-asang manalo ang lahi ng tao. Ipahayag sa lahat bukas, hahatiin sa tatlong grupo ang hukbo.
Sabay-sabay nating salakayin ang tatlong pangunahing larangan ng mga tao. Malamig at matalim ang mga mata ni Prinsipe Habo. Hahatiin ang hukbo ng mga halimaw sa tatlo, bawat isa ay may 300,000 sundalo, at bawat grupo ay may kasamang ikatlong bahagi ng mga pinakamakapangyarihang mandirigma. Sa ganitong lakas, anuman ang depensa ng mga tao sa alinmang larangan, tiyak na mapupulbos ito. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang mas marami ang bilang ng mga halimaw, mas mataas din ang antas ng kanilang mga mandirigma. Sa panig ng tao, karamihan ay mga cultivador sa antas ng Supreme at Immortal Realm lamang, samantalang sa Yaozo, ang mga Sky Demon ay higit na malalakas kaysa sa kanila. Kabanata 2609. Pagkaraan ng kaunting panahon, kumilos din ang buong lahi ng Yaozo. Sa kasalukuyan, ang Yaozo ay may hukbong 900,000 sa Chanchuan Domain. Kahit hatiin pa ito sa tatlong pangkat, mananatili pa rin itong isang nakakatakot na puwersa. Lahi ng tao, ano bang pakanan ninyo? Tinatanggap nyo na ba talaga ang inyong kapalaran? Mag-isa si Prinsipe Habo sa bulwagan, na dating banal na lugar ng lahing Yi. Nahati sa tatlo ang hukbo ng tao, sinasakop ang tatlong malalaking kalangitan. Malinaw na makikita na kahit pagsamahin pa ang lakas ng lahi ng tao, hindi nila kayang labanan ang lahi ng halimaw, at lalo na kung magkakahiwalay sila, mas lalo silang walang laban. Gayunman, hindi pa rin maunawaan ni Prinsipe Habo kung ano ang plano ng mga tao. Siyempre, matapos ibunyag ni Zhou Banro ang plano, kahit si Kang Tian Burial na hindi alam ang buong detalye ay nalito rin, kaya't normal lang na hindi rin ito maunawaan ni Prinsipe Habo. Ngunit, gaya ng sinabi ni Yehan, ang mapagmataas na Prinsipe Hamushi ay hindi kailanman palalampasan ang bihirang pagkakataong ito. Kapag nagtagumpay siya, kalahati ng lahi ng tao ay mapapasailalim sa kapangyarihan ng lahi ng halimaw, isang tukso na hindi niya kayang tanggihan. Dahil dito, mas minabuti ni Prinsipe Habo na subukan ito. Hahatiin niya ang hukbo sa tatlo upang mas mabilis na makuha ang cake ng lahi ng tao. Higit pa rito, base sa kasalukuyang sitwasyon, malinaw na malaki pa rin ang tsansa ng tagumpay ng Yaozo, at ang lahi ng tao ay tila wala ng pag-asang makabangon. Mukhang magsisimula na ang ikalawang digmaan sa mundo ng lahi ng tao. Nahati nila ang kanilang tanging puwersa at ipinamahagi sa tatlong kalangitan, ito ay tiyak na pagpatay sa sarili. Paano palalampasan ng makapangyarihang lahi ng halimaw ang ganitong pagkakataon para wasakin sila? Ngunit, ang hindi alam ni Prinsipe Habo ay hindi iniintindi ng lahi ng tao ang pagkawala ng mga lungsod o teritoryo. Ang tanging layunin nila ay lipulin ang lakas ng lahi ng halimaw sa loob ng mundo ng tao. Siyempre, hindi palalampasan ng Yaozo ang pagkakataong ito. Pero bakit ganito ang kilos ng lahi ng tao? Hinati nila ang kanilang lakas. Kung lusubin ng makapangyarihang Yaozo ng paisa-isa, siguradong madudurog sila at halos walang pinsala sa Yaozo. Tama, at kahit hatiin din ng Yaozo ang kanilang puwersa sa tatlo, hindi pa rin makakayanan ng hukbo ng tao sa mga rehiyon ng Tianshu, Tianquan, at Tianji na pigilan sila. Sa pagsisimula ng bagong hakbang ng lahi ng tao, mas naging masidhing pinapanood sila ngayon ng lahat ng lahi. Ang nalalapit na labanan ay tiyak na magpapabilis sa tuluyang pagkawala ng lahi ng tao. Hey, kayo na mga nasa labas ng laro, paano nyo malalaman ang estratehiya ng mga nasa loob? Mga Hangul, hindi ganon kamangmang ang amo namin, lalo na at narito si Binibining Zhou. Sa isang restaurant sa Central God Territory, nakikinig si Lin Chi sa maiinit na usapan sa paligid habang may malamig na ngiti sa labi. Si Xiaben naman ay nagsalita ng walang emosyon, sa huli, malalaman nila na ang matitised ngayong pagkakataon ay tiyak na ang makapangyarihang lahi ng halimaw. Ngumiti si Lin Chi at sinabing, Xiaben, mukhang makakapanood tayo ng magandang palabas dito sa God's Domain. Nasasabik akong malaman kung anong sorpresang mangyayari ngayon. Pero, namimiss ko pa rin yung panahon noong nakikipaglaban tayo sa amo sa Huaxia. Sabi ni Xiaben, mahina pa rin tayo, hindi pa tayo makakabalik ngayon. Hey, kaya nga oras na para hamanin natin ang susunod na layunin. Kahit na puro babae ang namumuno sa Tianfeng Academy, mukhang sila ang dapat nating puntahan ngayong dalawa. May matinding sigla ng labanan sa mga mata ni Lin Chi. Alam nilang mahina pa sila, kaya't kailangang palakasin ang sarili sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pakikipaglaban. Mula nang bumalik sila sa Central God Realm, iyon na ang ginagawa nila. Maaari nang asahan na sa hinaharap, si Xiaben at Lin Chi ay iikot sa mga pangunahing akademya ng Central God Territory, at syempre, ang kanilang mga kalaban ay ang mga pinakamahusay na henyo ng iba't ibang lahi. Paano ka nakarating dito?
Sa tirahan ng hari ng Peacock Royal Family sa Chanchuan Domain, nag-iisa si ikapitong anak na si Ao Watchang sa kanyang maliit na bakuran. Biglang lumitaw sa harapan niya ang isang magandang babae na nakasuot ng puting bestida at pilak na kapa. May 5 tao sa likuran niya, 4 sa kanila ay may nakakatakot na presensya, lahat ay mga makapangyarihang Diyos-demonyo ng Yaozo. Nagulat si Ao Watchang at tiningnan ng maingat ang papalapit na babae. Ngunit ang lakas ng mga kasama nito ay nagbigay sa kanya ng kakaibang kislap sa mga mata. Nabalitaan kong nasugatan ka, kaya dumalaw ako. Tahimik na lumapit ang babae kay Ao Watchang. Ngunit iba na ang mga mata niya ngayon, matatag at malamig. Siya ay si Chen Liu, ang babae na may kalahating dugong tao na minsang nakilala ni Yehan sa Yao Tower ng Peacock King Capital. Bago umalis si Yehan sa desyertong lupain, ipinagbilin niya kay Ao Watchang na alagaan si Chen Liu, at iyon nga ang ginawa ni Ao Watchang. Sa paglipas ng panahon, hindi lamang sila nagkakilala, kundi lihim na nahulog sa isa't isa. Ngunit hindi kailanman hinarap ni Ao Watchang ang katotohanan ito. Ngayon, tila hindi na kailangan pang alagaan si Chen Liu, sapagkat ang nag-iisang tagapagmana ng Tianmei clan ay may mga kakilakilabot na tagapagtanggol sa likuran niya. Sino ka ba talaga? Tanong ni Ao Watchang habang nakatitig ng malalim. Ngumiti si Chen Liu ng malamig. Malalaman mo rin iyon sa tamang panahon. Sa ngayon, gusto ko lang malaman, sino ang nanakit sa'yo. Tumigas ang kanyang tinig at ang malamig na enerhiya mula sa kanyang katawan ay kumalat sa paligid. Kabanata 2610. Pagkarinig nito, matamang tinitigan ni Ao Watchang si Chen Liu at ang mga makapangyarihang nilalang sa likuran niya, saka nagsabing. Baka naman gusto mong ipaghiganti ako. Kung ganun, hindi na kailangang gawin pa dahil baka hindi mo rin siya kayanin. Ni ako man ay hindi pa niya katapat. Pagkarinig nito, kumislap ang kakaibang liwanag sa mga mata ni Chen Liu. Kaunti lang ang mga taong kaya kung pagkalooban ng awa sa mundong ito, mabibilang lang sa daliri. Kahit hindi ko siya matalo, kaya ko siyang patayin. Kung siya ang nanakit sa'yo, nararapat lang siyang mamatay. Umiling si Ao Watchang at malamig na tumugon. Pag hinarap mo siya, baka magbago ang isip mo. Umalis ka na. Bukas magsisimula ang ikalawang labanan ng lahi ng tao at lahi ng halimaw. Bukas, muli tayong makikipaglaban. Tungkol sa plano mo, wala akong pakialam, pero makinig ka, huwag mong gagalawin ang taong nanakit sa akin. Pagsisisihan mo iyon. Pagkarinig nito, lalong tumindi ang kakaibang titig ni Chen Liu. Dahil sa sinabi mo, lalo akong naging interesado sa taong iyon. Kahit hindi mo sabihin, malalaman ko rin. Gusto kong makita kung anong meron sa kanya, at bakit ko raw pagsisisihan iyon. Napakunot ang noo ni Ao Watchang bago muling nagsalita. Hanggang dyan na lang ang masasabi ko. Huwag mong sabihin hindi kita binalaan. Pero, naparito ka sa mundo ng mga tao sa ganitong oras, malamang may iba kang mahalagang pakay, hindi ba? Tumingin si Chen Liu ng banayad at nagsabing, bakit? Hindi ba pwedeng dumalaw lang ako para sa'yo? Unti-unting lamambat ang titig ni Chen Liu. Totoo, iba ang pakiramdam niya sa lalaking ito sa harapan niya. Pareho nila itong naramdaman, ngunit pareho rin nilang piniling hindi ito banggitin. Kung para sa akin lang, hindi na kailangan gawin mo pa ito. Dahan-dahang ipinikit ni Ao Watchang ang mga mata, at hindi na malaman ni Chen Liu kung ano ang nasa isip nito. Bago umalis, sinabi ni Chen Liu, ayokong magsinungaling sa'yo. Totoo, may iba akong pakay sa pagpunta rito. Pero kahit sino pa ang nanakit sa'yo, siguradong pagbabayaran niya iyon. Pagkasabi nito, tumalikod si Chen Liu at lumabas ng maliit na bakuran, habang si Ao Watchang naman ay nanatiling nakaupo, nagmumuni-muni. Ang biglang pagdating ni Chen Liu at ng napakalakas na puwersang kasama niya ay lubhang nagpitoka kay Ao Watchang. Sino nga ba talaga si Chen Liu? Jiu Niyang, sigurado ka bang magpapakita siya sa lahi ng tao bukas? Nakatitig si Chen Liu sa madilim na kalangitan. Malapit nang magbukang liwayway. Matatag ang kanyang tingin, ng pagnanais na pumatay. Hindi na siya ang dating mahinahon at banayad na Chen Liu, ngayon, tila nilalabas niya ang lahat ng galit na matagal nang nakabaon sa kanyang puso. Dapat lang, tugon ni Jiu Niyang, ang pinuno ng Wanyaolo. Bukas, sisiklab muli ang digmaan ng tao at halimaw. Mahaharap sa malaking panganib ang lahi ng tao, at ayon sa aming impormasyon, magpapakita siya bukas. Kahit hindi siya lumabas agad, lalabas siya sa loob ng ilang araw. Hindi niya hahayaang masira ang lahi ng tao nang hindi kumikilos. Magaling, malamig na sabi ni Chen Liu. Kapag lumitaw siya, madali na nating masusundan ang kanyang mga yapak.
Pero kung muli siyang magtatago, magiging mas mahirap pa siyang hanapin kaysa umakyat sa langit. Ito na lang ang tanging pagkakataon nating patayin siya. Tatlong grupo ang hukbo. Ano na naman ang pinaplano ng batang iyon? Sa tirahan ng Chanho Royal Clan, nag-iisip si Haring Chanho. Kititanggap lang niya ng mensahe mula kay Yehan, iisa lang ang nilalaman. Huwag piliin ang Tianshu Domain. Bukod dito, wala nang sinabi pa si Yehan. Hindi dahil hindi niya pinagkakatiwalaan si Haring Chanho, kundi dahil ang planong ito ay lihim na alam lamang ng pinakamataas na pinuno ng lahi ng tao. Kahit ang 600,000 sundalo ay walang kaalam-alam. Tigre na hari, ano ang gagawin natin bukas? Tanong ni matandang Xiao Taibay. Sumagot si Haring Chanho, bukas, hahatiin din ng lahi ng halimaw ang kanilang hukbo sa tatlo. Aatake sila sa tatlong kalangitan, Tianzhou, Tianquan, at Chanji. Sa panahong iyon, pipiliin natin ang Chanji Domain. Nagulat si Xiao Taibay at ang iba pa. Alam nilang ang Tianshu Domain ay kasalukuyang pinuprotektahan ni Yehan, ang kakampi nila. Bilang kaalyado, hindi ba't dapat ay doon sila tutulong ng palihim? Hindi ko rin moari kung ano ang plano ng batang iyon, ani Haring Chanho habang umiling. Ngunit dahil sinabi niyang huwag tayong pumunta sa Tianshu, siguradong may dahilan siya. Kaya maghanda na tayo, bukas, pupunta tayo sa Chanji Domain. Sa Tianshu Domain, kung saan nakatalaga ang Tianlong, halos lahat ng mga disipulo roon ay kabilang sa kanyang paaralan, pati na ang mga banal na halimaw. Sa huling digmaan, nawalan si Tianlong ng mahigit 20,000 alagad, isang napakalaking kawalan. Pero sa kasalukuyang sitwasyon, wala na silang magagawa kundi harapin ito. Gayunman, sa ganitong mga malupit na laban lamang masusubok at lalakas ang Tianlong. Kung nais nilang tumindig sa rurok ng God and Demon Continent, kailangan nilang makamit ang isang reputasyon na katatakutan ng lahat ng lahi. Ang Tianshu Domain ang magiging huling tagpuan ng digmaan laban sa Yaozu. Kapag hinati ng Yaozu ang kanilang hukbo sa tatlo at sabay na umatake sa Tianshu, Tianquan, at Chanji, sabay-sabay namang magbabalik ang mga puwersa ng Tianquan at Chanji sa Tianshu upang wasakin ang mga halimaw doon. Sa gayon, ang mga sundalong halimaw na papasok sa Tianquan at Chanji ay makakakita lamang ng dalawang walang laman na lungsod. Madali nilang makukuha ang mga ito, ngunit kapalit ay ang pagkawala ng isang katlong bahagi ng kabuoang puwersa ng Yaozu. Ito ang dahilan kung bakit hindi pinayagan ni Yehan ang Chanho Royal Family na pumasok sa Tianshu Domain. Kung gagawin nila iyon, hindi naman niya sila sisirain, ngunit maaga nitong maisisiwalat ang alyansa nila, bagay na nais pang itago ni Yehan. Bukas, muli tayong makikipaglaban, sabi ni Yeching, mahigpit na hawak ang kanang kamay ni Yehan habang pareho silang nakatingin sa bituin sa kalangitan. Xiaohan, miss ko na sina Ate Yuner at ang iba. Tumingin si Yehan sa malayong kalangitan, sa direksyon ng Yao Guangyu, at marahang nagsabi. Pagkatapos nating itaboy ang mga halimaw mula sa mundo ng tao, dadalhin kita para makasama sila. Sigurado akong magugustuhan mo rin ang isa pang maliit na kasama natin doon. Hindi pa alam ni Yeching ang tungkol kay Chenzon. Sa narinig, bahagyang sumimangot si Yeching, ngunit maya-maya ay isinandal ang ulo niya sa balikat ni Yehan. Bagaman tinanggap na ni Yehan si Yeching, hindi pa rin kailanman umabot sa halik ang kanilang pagmamahalan.